Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Imagine myself cutting his head. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Isa sa pinakasinubaybayang isyung pampolitika sa bansa, ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Lahat nagmasid, hindi lang ang mga Pilipinong naghahangad ng accountability at malinis na pamamahala dahil naging laman din ito ng balita ng ilang international news media. Kauna-unahan sa Pilipinas at si Vice President Sara rin ang kauna-unahang pangalawang pangulo ng bansa na nasampahan ng impeachment complaint. Napatalsik ng Kamara at kalaunay idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. February 5, 2025, sinuportahan ng mahigit 2/3 ng mga miyembro ng Kamara ang resolusyon para patalsikin sa pwesto si VP Sara na ika-4 ng impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Kabilang sa pinakamabibigat na alegasyong naging batayan ng reklamo ay ang maanumalyang paggasta sa pondo ng DepEd sa confidential funds ng OVP at pakikipagsabwatan para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Isinagawa ng Kamara ang pag-impeach kay VP Sara sa huling araw ng sesyon bago ang break ng Kongreso para bigyang daan ang 2025 midterm elections. Noon ding araw na iyon, isinumite ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado pero dahil wala ng panahon ang mataas na kapulungan, nag-adjourn ito nang hindi natalakay ang reklamo sa plenaryo. Inulan naman ang magkakahiwalay na petisyon ng Korte Suprema. Nais na mga pabor sa impeachment na atasan ng SC ang Senado na mag-convene na bilang impeachment court at simulan na ang paglilitis sa reklamo. Habang naghain naman ang petisyon ang kampo ng BISEP para questionin ang bisa at constitutionality ng impeachment complaint. Naging masalimuot pa nga ang debate tungkol sa salitang forthwith. June 10, nag-convene ang Senado bilang impeachment court at nanumpa ang mga mambabatas bilang mga senator judges. Dito ay nagtangka si Senator Bato de la Rosa na harangin at ipahinto ang impeachment proceedings. Palitan ito ng pinagtibay na mosyon ni Senator Alan Peter Cayetano na i-remand o ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Babalik to sa House of Representatives. Hihingin natin ngayon na isa-certify nila na hindi nila violate yung one impeachment per year. Hindi pa man gaanong umuusad sa Senado, idineklara na itong unconstitutional ng Korte Suprema dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Pero si VP Sara, tuloy-tuloy lang daw ang paghahanda dahil sa posibilidad na sampahan ulit siya ng impeachment complaint sa mga susunod na taon. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. Bagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, maaari lamang itong ihain sa February 6, 2026 alinsunod sa patakarang itinatakda ng konstitusyon. Samantala, 4 na motion for reconsideration ang naihain sa Korte Suprema para baligtarin ang desisyon nito sa impeachment complaint. Habang hinihintay ang desisyon ng SC, nagpasya ang Senado na i-archive muna ang impeachment case. Please, let us allow and give chance to the Supreme Court to rectify its decision, which contains clear and blatant errors. For their sake and for the sake of future proceedings, let us not dismiss forthwith. If the Supreme Court reverses itself, however possible or impossible that may be, then we will entertain a motion to bring it out of the archives. Bring it out of the archives and act accordingly again in obedience to the Supreme Court decision. Bagamat sandaling nawala ang ingay sa usapin ng pagpapatalsik kay VP Duterte,
Pinagharap naman siya sa inciting to sedition at grave threat charges dahil sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ni PBBM, ng First Lady at ni Romualdez. Ang tanong ng taong bayan, patay na nga ba ang usapin ng impeachment case laban kay VP Sara? O papunta pa lamang tayo sa exciting part? Kasama mo sa RMN Manila para sa RMN News Year-End Report, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.